Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sabagat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw. Ngayon po ay Sabado ng huling linggo sa karaniwang panahon. Mamayang gabi, magpapalit na po tayo ng kalendaryo sa pagpasok po ng tinatawag nating panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating. So, para sa huling linggong ito, alalahanin natin muli ang mga habilin at paalaala sa atin ni Jesus tungo sa isang mas maayos, mapayapang pamumuhay. Noong Lunes, sinabi sa atin, ito'y patungkol doon sa isang pulubi at yung mayayaman na naguhulog ng kanila pong mga binibigay doon sa templo. At nakita niya yung pagkakaiba ng mahirap doon sa mayayaman. At sinabi ni Kristo, sapagkat bahagi lamang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Yung babaeng balo na hinuhulog, yung kung ano, at mas nakita ni Jesus yung sincerity ng kanyang pagbibigay. Sabi nga, yung mayayaman, nagbigay sila, pero tira-tira lang, parang sobra lang yon ng kung anong meron sila. Naalala niyo po yung narinig nating paalala sa atin, lalo pa nung panahon ng COVID, di ba? Magbigay ayon sa kakayanan. Kumuha ayon sa pangangailangan. Pero sadyang tayo na mga tao, kapag namuhay tayo sa pagiging gahaman, talagang halos ayaw natin babawasan ang kung anong mayroon tayo. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, kaya mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Minsan nakala natin yung mga nagbigay sa atin talagang napakababait, napaka-generous. Minsan sila pa nga yung pabiktim, pero sila yung mga nangungurakot, sila yung mga nagsasamantala. Kaya nga yung mahihirap, totoo pala yung sinasabing ang mahihirap, sila ang kayamanan ng mga taong ganid. Kaya maraming mayayaman o mga nasa posisyon, ayaw nilang mabago ang buhay ng mahihirap. Kasi sila ang kayamanan nila. Pag nawala sila, mawala sila. Kaya, muli, mag-ingat at nang hindi mailigaw ninuman. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin ni Kristo, sa inyong pagtitiis at ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.
So, pagtitiis. Ilan ba sa atin ang pagod na o ayaw na? Pwede namang magpahinga sa pagtitiis. Pero hindi natin bibitawan ang magtiis. Yan ay isa rin nating virtue, di ba? Yung patience. At yan yung magliligtas sa atin. Marami kapag nawawalan ng pasensya, lalo na sa kalye, kaya nagkakaroon tayo ng mga road rage, nagkakaroon ng mga aksidente. At pag nawawalan tayo ng pasensya, ng pagtitiis natin, talagang pinangungunahan natin ang Diyos sa mga desisyon sa buhay natin. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, ito'y patungkol sa mga kaguluhan sa kalawakan, kaguluhan sa paligid. Ang sabi niya, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay nito, magalak kayo. Imbes na matakot, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kahapon, Biyernes, sabi rin ni Kristo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. At ngayon, Sabado, huling araw para sa karaniwang panahon, at papasok tayo, no? Sabi nga, Adbyento, at pag sinabing Adbyento, lalo pa makikita na ninyo ang mga nag-iilawang mga Christmas decors. Ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. So ngayon, no, gaya ng nabanggit ko kanina, marami po ang nape-pressure, marami nga ang nagkakagulo na rin kung magkakasya ba ang 500 pesos bilang Noche Buena. Dahil dyan sa mga ganyan, talagang nalilit na. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa atin. No? Pero yung palang pinoproblema na natin. Pero, di ba, minsan kasi kailangan din talaga nating maihanda ang sarili niya. Hindi sinasabing wag tayong, kaya nga sabi, magalak kayo, di ba? Kahit walang pera, magalak pa rin kayo eh. Kaya lang, yun nga, yung mga panahon na abalang-abala na tayo at ngayon nag-aalala, saan tayo kukuha ng pambili ng bagong damit, pangregalo, yung pang Noche Buena. Kayong mag-alala, may darating naman ang mga package mula sa mga government official natin. Higit pa sa, baka 500 nga lang yung ibigay nila, no? Kasi yun ang pang Noche Buena ng budget ng ating gobyerno. Pero, di ba? Kasi kung babalikan mo naman, from January to November, bago magpasko, nabubuhay naman tayo. Nakakakain naman tayo ng higit sa 500. Bakit tayo mamumblema pagdating ng pang Noche Buena? Ang focus natin dapat pagdating ni Kristo. Ang focus natin si Kristo. Kaya yun, di ba, kadalasan pagdating ng Pasko, nasaan tayo? Pagod. Kaya wala tayo sa misa. Wala tayo sa pagdiriwang. Kasi nagumon tayo sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kaya minsan dito po sa parokya, ang nagiging estilo ko po, no? Yung maging ahead. Kasi ang mga nagsiserve, minsan pagod na. Kaya kapag mayroong celebration, wala sila, aligaga, hindi nakafocus. Kasi iyan na yung araw, doon palang nag-aayos. Pwede naman. Pwede naman, alam nyo, ang isang mga, yung hanggang ngayong ginagawa ko, alam ko namang magpapasko. Alam ko namang, di ba, for the spirit of Christmas, magbigay tayo, di ba? Lalo na may pamangkin kayo, may mga bata kayo sa bahay. Minsan, alam niyo yun, yung January pa lang, pinaghahandaan na.
Di ba? O, itabi mo na ito, January, maiipon mo na. So, by December, tapos ka na, wala ka nang aalalahanin pa. Di ba? Try nyo lang po. No? Hindi yung one time, big time kasi na kung kailan December, doon ka pa lang talaga aabala at mamumblema saan ka kukuha ng budget, saan ka kukuha. Ay pwede mo naman ang pinag-ipunan. January pa lang. Itabi mo na hindi mo namamalayan, di ba? Nakaipon ka pala. May pang Noche Buena ka ng higit sa 500 pagdating ng Christmas. Yeah, ganun naman. Oh. Kaya sabi, baka maabutan ka ng araw, ng oras, hindi ka handa. Talagang kawawa tayo. Pero isa po yan, no, sa paglipas ng panahon na natutunan ko. Bakit ako mag-aalala? Ngayon, okay na. Kasi safety na siya. Nandun na, nakatagay na. Minsan nga, nakalagay na sa envelope. O ilan pa ba ang kulang? O tapos ang problema. So, sana po, no? Sayang kasi kung mamomblema lang tayo na mamomblema. Lalo na itong issue natin sa pang Noche Buena. No? Paghandaan nyo na ahead. Isipin nyo na ahead. Yung foresight na tinatawag natin. No? At lalong-lalo na isipin na rin natin kung kailan ba, kung sakali, no, na darating nga ang Panginoon, handa ba tayo? Amen?